Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Bidyong hawak ni VP Sara patungkol dito sa iskandalo na naganap dito sa Okada na titipunan umano ng mga kasama nitong si House Speaker Tambaloslos Romualdez upang ang kanilang mga transaksyon na illegal ay maganap ay inilabas na nga sa ating mga social media or iba't ibang social media platforms. Congressman Abante, may kaso daw pala or may pending na kaso dito sa Supreme Court. Dito nga natin makikita mga kaibigan at mapapatunayan na talagang kapag ginalit mo itong si Vice President Inday Sara Duterte ay matinding rumesbak talaga dahil nga ang kanyang dugo ay Duterte. Ang video lamang nitong si Tambaloslos Romualdez patungkol dito sa issue niya at iskandalo na nangyayari dito sa Okada, Manila na napatunayang itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay may ginagawang mga kababalaghan at mga illegal na transaksyon patungkol sa kanyang mga business partners na kung alaman naman natin ay mga pagbenta o ang pagbigay ng mga pinagbabawal na bushabs sa ating bansa. Kaya nga dito natin mapapakita mga kaibigan na itong si Tambaloslos Romualdez na ito ay ginamit talaga ang kanyang pinsan na si Presidente Kuting ng Norte na isa ring gumagamit umano ng ipinagbabawal na bushabs upang makakuha ng mga ganitong bagay upang gamitin niya sa kanyang pansariling interes at sa ikatataas ng kanyang pangalan at syempre para kumita rin ng napakalaking salapi. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong talagang si Tambaloslos Romualdez na ito ay sakim sa pera at sa kayamanan kaya na lamang gumagawa ng mga bagay-bagay na ganito na kahit naman labag sa ating batas at ang masaol pa rito mga kaibigan ay itong Tambaloslos Romualdez na ito ay isang tinaguriang na mambabatas. Kaya dito nga natin makikita mga kaibigan na nakakatawa talaga ang mga taong ito na silang gumagawa ng batas ngunit sila rin ang unang lumalabag dito. Congressman Rodante Marcol or Congressman Benny Abante, meron din palang pending na kaso dito sa Supreme Court at ito ay napatunayan din sa isang video na nilabas noong nakaraan at ito ay naganap pa nung panahon pa ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po, maraming salamat. Akong professor dito. Talaga? Oo, ang Ilito Descalzo. Oo. Sir, akit po sinabigay ko yung late. Kumusta pong estudyante? Biglang kinabahan. Ano yan? Hindi, accounting yan. Professor, alam ko dati full-time professor siya sa UP. Tapos nagturo sa, may ilang load sa PLM. Alam mo, nung batch niya, number 2 yung UE sa board exam ng accounting. Binati ko agad yan. Sabi ko, Prof, congratulations, number 2 ang UE sa board exam. Sabi niya, thank you. Sabi ko, alam ko, ikaw ang mentor niyan. Sabi niya, di naman. Sabi ko, kasi Prof, kung hindi ikaw ang mentor niyan, malamang number 1 ang UE. Sir, good morning po. Loko ka talaga. Ano to, alam ko kaklase to na. Kaklase to ni Sir Raymond Burgos. So bagets. Oo, bagets pa. Medyo, kaya. Saka, yan, mga cowboy. Wala na. Graduate na ako. Hindi mo na ako mabubuli, Bro. Hindi nag-invite. Hindi, masaya. Oo. Hindi, masaya kasama yun. Masaya, mabait siya. Na-imagine kitang alam mo yung estudyante ka. In accounting, Diyos ko, numero ha? Ikaw yung estudyante na imagine ko, alam mo may sumpit. Susumpitin mo yung... Naughty, no? Nung estudyante ko pa,
malalapit ako sa mga matatalino. Tingnan mo gagayo, malapit ako sa iyo. Sir Lito, kamusta po? See you soon, sir. Nag-i-invite yan eh. Nag-i-invite. Iwasan itatabi niyo po ang inyong wallet kapag Sabi mo. nakatabi niyo si Marlon. Sabi mo, wallet mo. 50. Sabi mo, wallet mo. Sigurado, matatap niya sa dyan. Hello po. Happy watching, sir. Happy watching. And thank you sa panonood. Kung siguro nung panahon mo, Marlon, uso na ang smartphone, baka ginawan mo na kung ano yung kalokohan ng video yung mga po. Hindi ako talaga si Tito May. Baka ang mabigat, baka ako gawa na kalokohan yung mga video, yung mga grupo na. Hindi, ano lang talaga tayo, happy-happy lang. Chill-chill lang tayo lagi. Pero pag-aral lang. Pero dumating din sa point yung may pinag-subject subject, yung sinummer mo. Kala ko, normal yun pa. Hindi, Mina. Anyway, kasi iba yung basta, iba yung may hinahabol kang kota eh. May So, hinahabol ipapakiusap mo yun. Ipapakiusap. Di ba OFW Hero? Ganda ng t-shirt ni Madam Pahami. Of course, malapit na yan. No? Wala, ayaw pa eh. Inunahan na namin t-shirt yan. Pam, talikod ka na lang, Pam. Talikod Jenny ka pa eh. Yun na, Wala pa eh. Iilan lang to, pang team volleyball po eh. Pang team volleyball. Oo nga, no, ganda pa. Kung alam ko lang sana yan na rin sinuot. Diba? Una nang nagsuot ng kanyang t-shirt ang Kuyang Ibi Jugal. Uy, Kuya Ibi, yung death threat sa'yo, huwag kang mag-alala. Sa mga Bisaya, manikat karayom lang. Katapat yan, Sir Ibi. Kuyang, naglalaba ka pa naman yan. Naglalaba na yun eh. Yan, medyo huwag ka munang lalabas sa bintana. Ano mo na lang ng stick. Pero wala yan. Alam mo yun, hindi nila kayang takutin. Tatandaan mo ang gaba. Di magsama. So, mukha namang mamamatay na yung kalaban mo. Itsura kasing itsurang desperada. No? Pero wag ka rin magpapakampante. Ingat din natin. Ingat din, dasal natin. Yan ang sinasabi natin, Marco. Kung merong kanyang warning campaign sa mainstream media na mag-iingat sa fake news and all, sa atin naman na talagang tayo yung matatawag natin ng mga micromedia, Marco, sa mga panahon ito. Independent bloggers doing their own contribution for the country by telling the truth, exposing the bad things that the government is doing, and putting our insights out there para din malaman ng maraming tao. Dapat, amongst us, meron din ganyang warning na ang kalaban natin ay hindi naman yung mga kompetensya natin at walang kompetisyon kasi sarili-sariling sarili-sariling opinion. Ang kalaban natin ay yung nasa taas. Yung ayaw ng fake news dahil alam nila na ang binibintang nila sa atin na fake news is the truth. And it's the true news about the country, about the quality of leadership that they have. Ang katotohanan na nangyayari ngayon sa lipunan ay bulok ang sistema. Oo. And kung dati, meron tinatawag ng mosquito press, pwede nating sabihin, tayo ang mga ulisa vloggers. Tayo ang liwanag sa napakadilim na sitwasyon na nangyayari sa ating bansa. Ang mga ulisa ba nangangalan? Hindi ko alam. Yan ang ikaw. Pero alam ko, nagbibigay ningning sila ng kahit katitin. Dahil alam na natin, nasa madilim na tayo. Nasa madilim na tayong henerasyon, nasa madilim tayong sitwasyon ng lipunan. Dahil kabi-kabila at ultimo ang mga mainstream media ngayon ay wala na tayong maasahan na tinok sa kanilang trabaho para lamang maisulong ang katotohanan at labanan ang matinding korupsyon sa pamahalaan. Nalungkot sa sinabi mo, Marlon. Kasi, di ba, talitap-tap media, pwede. Talitap na, mag-isa po. Fresco Daily PH, thank you. Okay, sorry sa kalungkutan. Oo. Sorry sa kalungkutan. Yan, sumaya ka na kayo. Parang gusto niya sabihin, pag umiyak ka, matuto kang kumakan. Hindi ba yun? Pag umiyak ka, Pam, isingan mo yan, Pam. Isingan mo. Baka may biglang lumabas dyan. Hindi dito sa t-shirt natin. Baka pwede dyan sa t-shirt. Huwag na. Huwag mo na isiga.
Hindi nakakalungkot. Kasi para naman magkaroon ka ng ganyang insight na mayroong small ray of light sa kadiliman. Ang tindi ng dilim. Oo. Kasi ang liit na lang ng ilaw na natatanaw mo eh. Sa kulisap pa ng gagaling. Kasi ba yan? Parang mali yung binigay sa akin. Mali yung Baka mali ang na ano mo. Yeah, Na lugi ako, nabudol ako, magkano rin ka. Ako nagkakape. Nabudol ako, sama na umaga ko. Hindi, ano yung nakita mo? Ano yung nasa... Sabi ko, kamumay. Hindi, ano yung nasa ano mo? Alin? Resibo. Ano ba ito? Ay, akin to. Espresso. Espresso to eh. Ito, mali. Lugi. Ayaw mo na. Anyway. Hindi, yun lang yung nakakalungkot doon yung ang liit na ng ilaw na nakikita mo sa laki ng kadiliman na nasasakop na nila. Totoo pa ngayon. Kasi lahat na lang ngayon, di ba? At lahat na lang ngayon, hindi mo na alam ano pa yung saan patatakbo ang ngayon. Nasabi mo kanina, Port Coast. Ang unang tatlong estado na dapat silang sandigan ng mamayan ay ang executive, legislative, and judiciary. Alam natin na karamihan sa mga executive namin, hindi lamang ang commander-in-chief o chief executive sa katauhan ng isang Marcos Jr. ay may issue ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At may issue rin talamak na korupsyon. Ang mabigat, karamihan sa mga kabinete ay may issue rin ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Tapos nakikita natin ngayon sa legislative, Pamela, ganyan din, bulok na bulok at feeling na entitled sila. Parang sila na ang pinakapanginoon ng bansang ito. Ang mabigat pa, yung judiciary natin, huwag natin kakalimutan yung heavy luggage na issue. Wherein involved ang judiciary. Na kung saan involved ang judiciary, partikular ang tataas-taasan hukuman, hindi na natin alam saan papapunta. At eto tayo, ang mga mainstream media, na mga nagpupunwari at nagsisigaw, may mga panata na labanan, di umano ang fake news, pero sila mismo ang fake news at sila mismo ang sumusulong sa tinatawag na bias journalism. Alam mo, Marlon, yung heavy luggage issue na yan, yung okada na yan. Yes. Naisulat yan sa libro ng Kingmaker. Ang Kingmaker ay isinulat at ang pinaka-highlight ng 79 days ng isang former DS, Attorney Vic Rodriguez, sa kanyang stint sa Palasyo. 79 days, Marlon, yes. They are on the third year already. Yung 79 days na yan, ibig sabihin, ganun palang kaaga, nagsimula na silang magplano ng kanilang kukurakutin sa bansa. Kaya nga naisulat. Kaya kaya nga ang title, Kingmaker, the hard copy. The hard copy is not the book itself. The hard copy are the evidences na nandoon sa libro yun. Na sinocase natin during the launch. Nakalagay yan sa isang eskaparate. Ano ba eskaparate? Yes. Nakalagay sa isang eskaparate to display and i-compare kung ano yung nandun sa libro dun sa actual na hard copy nakita natin. Kung ako tatanungin mo, Pam, ano ngayon ang Kingmaker? Ang Kingmaker, ang Biblia ngayon na nangyayari at tun sa mga kaganapan ng kasalukuyan. Na in-expose mo na maisog na at pwede mo, at pwedeng kaya ko nasabing Biblia, pwede mong balikan na totoo itong sinasabi ni authority, nangyari at nangyayari pa sa kasalukuyan. Doon mo minsan maiisip na, ito ba, siya ba ay guided when he was writing the book? It seems like it, no? Kasi pwede. Talagang nangyayari ngayon. Pwede. At ang mabigat, bukod sa guided siya, talagang kitang-kita na mula noon pa lang, unang araw pa lang ng panunungkulan ng Marcos Jr., ay nakita na agad yung paglabasan ng sungay ng kanyang mga kasama. Kaya, higit lalo ang ini-issue sa kanyang asawa na si Lisa Araneta Marcos. Diba? Tsaka yung Marlon, doon mo rin malalaman at makikita na ganun palang kaaga, Marlon, good governance na ang pinaglalaban naman itong isa na kinontra ng marami sa na nakadikit at na humilimod ng kwek ng mag-asawa. Dahil siya, against all odds siya,
At Isang yung, direction. at yung mga kumukontra na yun, sila yung daming nag-counter to. Na dapat pahiram ng salitan to, na ang napag-usapan ng Marcos Jr. at ng Vic Rodriguez ay tuwid na daan. Pahiram nito, Noy Aquino, na tuwid na daan. Pero ang nangyari, ang daming nag-counter to. Hanggang ngayon, kitang-kita yung mga pangalan na binanggit sa Kingmaker book, eh sila mga namumutawi ngayon at sila mga nagpapasasa ngayon sa kaban ng yaman ng bansa. Yung nasa DOC, kauupo lang na Director P. Kumusta ka naman? Ako pa, Melan. Dami kong kwento dyan. Pwede. Pag bibigyan mo ba ako, iti-off ko na lang. Pagbigyan mo muna tayo, Marlon. Nung sinabi mo kanina tayo ay Altap-Tap Press. Oo, Altap-Tap eh. Pulisap eh. Altap-Tap. Hello, PH. Ang ganda ng damit mo. Anong size mo message mo sa akin? Yeah. PH update. Pero first time nakita ko rin siya naka-colored shirt. Black siya kagabi, no? Bagay sa'yo, boss. See you soon. Altap-Tap Press. Diba? Tayo yung konting liwanag sa maraming kadiliman. Tayo, Marlon, ay may asa sa isang VP sa bilang isang figurehead na tatayo para sa ating lahat. Meron. Naniniwala ako, meron. Eh, kinikilabo tayo magpupupos ba? Ito yung pin code sa CR, Marlon. Meron. Lalo nung may pahiwatig na meron siyang hawak na video. Mayroong video raw eh. Anong video? Anong naman ng video? Yun ang tanong. Ano kaya ang laman ng video? Diba? Ako, meron akong assumption kung anong laman ng video. Ano to? Kasi, nung nagsimula ang press con, nag-request siya agad na parang, I don't know yung term kung tama yung term na narinig ko, maging thematic yung pagtatanong. Ibig sabihin ba, kung halimbawa tungkol sa HOR, yung issue ng mga hearing, doon lang tayo. Tapos pagkatapos kung wala ng mga tanong, lundag tayo sa next topics. Tama. Naitanong yon nung tapos nang magtanong lahat, pero yun yung time na may mga pahabol. Eh, ang tungkol sa pahabol, tungkol sa, corruption, yung mga hearing and all. Tapos, bigla niya sinabing, alam niyo naman yan, may video pa nga, diba may video. Tapos tinatanong siya ngayon, ma'am, ano pong video yon? Alam niyo yan, gusto niyo lang sa akin manggaling. And then, kinabukasan or later that night, lumabas ang mga issues na ibinabalik ang totoong pangyayari tungkol sa Okada at tungkol sa isang bribery issue na kinasangkutan ng Speaker Martin Romualdez sa US Chancery na buhay na kaso. At ipinaliwanag ito ng mabuti ng isang magaling na vlogger na si Lisa. Galing. Napakapayat ng kapaliwanag. Nabuhay ang issue, pinapaalalahanan ng lahat na hindi santo o Diyos ang isang Martin Romualdez dahil siya ay tumanggap din ng isang heavy or maybe more than one luggage. So, kasi heavy luggage, Marlon. And everyone is assuming that the heavy luggage has money because I don't think it can bear gold, Marlon. I don't think it can bear gold. So, pera ito, bundles. So, ibig mo sabihin, Pamela, yan yun, nilalaman ng video? Baka ang video, Marlon, ay isang CCTV capture na nirorolyo ang luggage. Lupit tong video. Ang luggage maaaring yung luggage na nirorolyo, siyempre, hindi naman makakarating yun kung hindi mo ipinasok. So kung ipinapasok mo yon, ang CCTV capture or video capture, yung Japanese ang nagpasok. Yung paglabas, sino ba nag-receive? Baka yun. Ako lang iniisip ko, malakas yung demonyo sa isip ko na baka yun. Pero, yung kaya, ito malupit dyan. Kung yan nga yung video, tapos kung galing yan, kasi kung sa cellphone lang yan, may ikli lang yan. Pero kung galing sa CCTV yan, aba nasundan yan, hanggang sa sangyan. Di ba? Lahat na merong spots, di ba? Pero hindi namin sinasabing yun. Kwentong barangay lang. Pero, di ba? Tita Dolores, hello po. Hello. Yun ay napakagandang liwanag sa dilim, Marlon. Kung yun ay totoo mo mapapatunayan na mayroong luggage. Kasi una na ditong pinasinungalingan
na ang sagot niya pareho din. Itinanong siya ng isang Rappler reporter Oh. if he was really involved in such a case na merong bribery and dirty luggage. Ang sagot niya is, we have reached this point in our career that we don't need to dignify a question like that na fake news naman. Ang hilig nila sa ganyan, di ba? Pag alam nilang hindi na sila makakasagot. They don't wanna ng tama, dignify. oo. Ganyan na ganyan din sagot ng isang Sandro Marcos. Oh, di ba? Tinanong naman tungkol dun sa pulburon video. Yung, what do you think? What do you think? Yung mga ganong issues nila, no? Ano natatandaan? Yung video na yan, Marlon, tatandaan mo ha, Marlon. Bago magkaroon ng USB ang isang Miss Cathy Binag, hello Ma'am Cathy. Yung Ma'am Cathy. Bago yan magkaroon ng USB, merong sikat na iPad. Oo, alam mo, ko may yun. iPad. Ma'am, hindi lang iPad, meron pang cellphone. May cellphone. Ang balita ko, merong cellphone. Yung cellphone na yun, saka doon sa iPad, nasa anak yun. Yun. Nadala, nabitbit, no? Na maaaring pinaka-objective ng extraction, Extraction, no? Ay, nabanggit na pala natin. Ay, congratulations kay General Kit Teofilo. Oo, then na makakapag-retire na. ma-enjoy niya na yung retirement life niya. At magiging makakapagbungkal na sa kanyang mumunting farm. Yung bukid, no? Oo. And, nga, no, yung video na yun. And, kamusta na kaya si Distress? Ang balita ko, Pamela, willing talagang lumabas. Alam mo, dapat lang, sa ngalan ng kustodiya ng kanyang anak na kinidnap sa kanyang pangangalaga, gamit ang resources ng ating bansa, ayon sa utos ng isang taong walang mandato, at gamit ang mga resources mabigat, di ba? na sumunod dun sa taong walang mandato. Walang mandato. And huli ko po kasi yung balita, si Business Ma'am ay nag-a-apply ng asylum. So hindi ko alam ngayon kung approve na yung kanyang asylum. At pag approve na ang kanyang asylum, lalabas na ba ito? Lalantad na ba ito? At oo, syempre, wala na siya dapat katakutan. At hanggang ngayon, hindi pa binibigay sa kanya yung matinupot niya doon. Yun yung masakit sa magulang. Sana Mga minor de edad mong anak ay sapilitang kinuha sa iyo ng gobyerno. Sana well-cared Sana. mga bata. Sana Tinututukan talaga. Sana naman, pero kahit anong tutok mo, kung hindi mo naman siya bigyan ng pagkakataon, lalo na niya. Kasi lalo mga minor na bata, ang hanap niya yung kalinga at pagmamahal at pagplus ng isang yung formative years niya, yes, dapat nanay mo kasama. Tama. At kaya nga, sakali bang lumabas siya, ilalabas niya na rin itong video na to. Daming video na to. At alam ko, mauuso na naman si Inay. Ayan, ang excuse. That's why, nandiyan ang laban na ng fake, Marlon. Yan ang kanilang kontrabulate. So, preparasyon to? Preparation yan. Nilatag na nila ang kanilang excuses. Naghahanda na sila ngayon. Na itong mga lalabas na anggulo na peke yan. Tapos, kukuha na naman ng authenticity sa India. At kukuha na naman ng kung kani-kaninong mga bunganga para pasabihan na siya o ang Pangulo as alleged hindi user or drug addict. Alam mo pang, yan yung kanina ko pang sinasabi yung bias. Bakit, kung magkatotoo man ito, bakit papayag agad ang mga mainstream media na mag-anggulo ng salitang AI para samantalang pwedeng maging objective ng storya, kahit alamin muna pag tunay na katotohanan ito, may mga resources ang mga bawat media company para ipa-authenticate yung video na to at doon malalaman kung totoo ba ito o hindi. Doon pa lang nila dapat i-report na AI ito o hindi. Kaya sabi ko nga, kung may gera kontra fake news, dapat meron ding gera kontra bias news. Kung gera kontra bias news, Marlon, dapat sarado na yung mga outlet na yan, news outlet na yan. Pati pa, no? Magtataka pa tayo, no? Sigurado tayo pag lumabas itong video na sinasabi ni Vice President Sara Duterte at pag lumantad na si Distress Ma'am, sigurado tayo dahil bias at demonyo na ang mga nasa mababang kapulungan ng Kongreso,
hindi nila papansinin to dahil sila mismo ay selective na sa mga gusto nilang paimbestigahan sa tinatawag nilang in aid of legislation. Wala. May nakikita ka bang batas as na-form sa kanilang Wala. kapasite? Basta nakita ko kagabi kung paano na-project, kung paano winarap ng isang Alice Go ang isang Congresswoman Biggs Nograles. Diba? Yung parang kasi, doon for the first time, I have to admit, I was convinced na ang isang attorney Biggs Nograles ay mababaw na abogado din. Yung wala pang experience masyado sa pagtatanong. Sabi sa amin sa Batangas, tae. Oo. Nabutatae, di ba? Nabutata siya eh. Kasi yun yung pinaka-expression. Nabutata ang isang beach sa Nograles. At habang tumatagal, Marlon, nagkakaroon tuloy ng mas marami ng amor sa isang Alice Go. The more na nilang ibinababad at ginagawa nilang underdog yung Ali, talagang mas nakakakuha siya ng simpatsya sa tao. Kasi doon mo naman nakikita, Marlon, yung kung ano ang kalidad ng mga taong nagtatanong. Dan Fernandez, kung makapagtanong, ikalam kung sinong hoops. Totoo lang, excuse the language, kalang sinong hoops. Abante at saka si Nisa. Paduano. Laging tandem yung dalawa yan. Ay napakabastos. Yung isa, what's his name? Yung matanda sa dulo lang. Kasi ako, kala mo parang yung hihimlay na lang kayo, isang pikit na lang, konting pikit na lang, ilang tulog na lang, 6 feet below the ground na kayo. Ganyan pa kayo mag-aasta. Nakakaya naman sa mga anak ninyo na parang yung mga tao magdidiwang nang wala kayo, pero yung mga iiwan ninyo dito, imbis na makapagluksa, nahihiya na ipagluksa kayo. Nakakainis. Hindi kayo mabuting ehemplo sa mga kabataan. Pag napansin mo yung get-up o pananamit ng magjowa, si Chino, saka si Migs. Talagang kung todo BS. Hindi lang natin alam kung branded. Yung ate mo, lola mo, naka-cartel neck. Cartel neck. Winter? Pwede yung crocodile neck. Ano pangalan ng boyfriend ng girlfriend ni Chino? Yung girlfriend, Migs na siyang girlfriend. Hindi, ito, yung ngayon. Si Migs. M din, no? M din kasi yung ex eh. Yung ex niya? Oo. Tapos inalok ng 1M? Totoo ba yun? Ano yun? Totoo ba yun? Hindi umano ang sabi ng ating puting paru-paro. Ang ganda naman paru-paro niya. Puting paru-paro, Marlon. Na recent lang nag-break yung matagal na relasyon. I think 4 years sila. Isa siyang staff sa opisina ng alcalde ba tawag? Mambabatas. Na nakarelasyon niya, hindi siya kagandahan. Pero ako, pag nakikita ko, may na-appreciate akong beauty sa Ali. Tapos, makikita mo dun sa mga photos nila together na mas may love kesa yung samahan niya yung dito sa... I can sense it na mas may love. Nakita mo niya yung photos, di ba? Ito po kasi yun. Nakita ko. At siya, I think the former partner is well-loved sa community nila. Mababa ang humble yung Ali. At saka napakasimple. At yung mga simple na yun, nandun ng X-factor. Oo. Yung dahil alam mo, sa simple at payak ang pamumuhay ng bata, ito at yung magulang di umano nitong mama, mata pobre, sinubukang bayaran ng 1 million di umano. Yung no? Para tantanan daw yung anak nila. Nalok ng 1 Ang babaw. At saka alam mo yung ang liit na halaga, maliit na halaga para sa totoong pagmamahal naman na ibinibigay ng isa. May ganun pa rin pala ngayon. Ba't di mo ibigay yung kaligayahan ng anak mo? Diba? Letter M din nagsisimula in between April and June. May nagtatanong naman, may iba pa raw kaligayahan si lalaki. Ang gano'n naman katotoo yun. Maligaya siya sa ibang sensation. Sa ibang aspeto naman, Pamela. Ibang aspeto. Bakit? Ano kaya katotoo, no?
Kung Sana all happy. sabi ni JPE, gusto ko happy ka. Napaka-effective ng mga ganong Marlon. Yung mga ganong slogans, no? Hmm. Yung halimbawa, test naman. Test na. Oh, di ba? Test naman. Senator Joel, kamusta na po? Oh. Kamusta na yung gusto mong baligo? Oo nga, Sen, papaligoy, kami na po ang mag-volunteer na mag-ilot sa kanya. Wala pong mali siya, kami na. Isasama natin dyan yung mga kapatid nating vloggers din. Marami nagpo-comment doon sa natin. Mga komento rin natin doon sa 12 Anong comment? Galit or what? Sila straight talaga eh. Straight talaga. Hindi pwede kasi tingnan. Nire-respeto ko namin yung mga. Kasi kung yung straight na yan, nasan yung objectivity doon? What we are trying to do is to be objective about issues. Paano nga kung ang isang magaling na kandidato ay meron lang kailangang larong gawin at napasama sa isang basket na puro bulok ang itlog, diba? Yun nga yung sinasabi ko. Kasi kanino tayo nagganon? Bibinay, ako yata, ikaw, I don't know about it. Ako gumanyan ako, gitna. Kasi I see what happened in Makati and all. Kaya lang ngayon, ang dilema, nasa admin slate siya. Will she become a bigger person outside of the admin slate? Or will she need the machination of the admin slate to make it to the bigger stage and be her own person pagdating? Yun yung kasi yung titingnan natin eh. Aalis ba siya dun sa anino kung sino yung pumulo sa kanya? So, and then medyo gumano din tayo kay Secretary Erwin Tulfo. Everyone now believes na no more Tulfo and all because of the performance of Senator Rafi Tulfo. Paano kung mabait yung isa? Paano kung magaling naman talaga yung isa? At kagaya ng explanation ko kay Abby Binay, nandun siya nasa makinarya ng administrasyon. Paano? What we are trying to do is, we are talking about it, not to convince you, but it is our opinion. And ako naman pa. Okay yun, maganda yung vote straight talaga. Pero paano kung sa line-up na yun, alam naman natin na merong hilaw, merong ampaw, merong bugok, merong hindi karapat-dapat, at higit sa lahat, merong duwag at walang utang na loob. Bakit pa tayo? Yun na napapagkwentuhan lang. At napakarami naman talaga natin tinamsap. Halos lahat. Wala nga tayong tinamsap, gumit pa nga tayo eh. And gagawin din natin itong ganitong vlog pagka meron namang line-up na ang opposition. Ang opposition, we are assuming na hindi pa natin magawa ang review under PTP because hindi pa sila kompleto. Kulang pa eh. At saka Pamela, naririnig ko marami talagang magiging guest candidate sa kanila. Marami silang at kaya ang tanong ngayon, tatakbo nga kaya ng diretso ang isang Chagit Singson na hindi na inabando na ng Marcos at pag nakuha ito ng ni Pangulong Rodrigo Duterte, basag na basag ang Solid North. Tandaan mo yan, Pamela, kahapon medyo pinag-usapan din natin yung kanya-kanyang teritoryo, Baluarte. At ang nasabi ko, Mindanao, ay si Manny Pacquiao lang at makakapulot dampot ang isang Tito Sen kasi taga Cebu siya and wala na, and Tulfo, taga Davao. Diba? Pero pagka ang Chavit Singson napunta sa lineup ng Pangulong Rodrigo Duterte, kaya sana natin, hindi na, sa bagay, mababasag. Ngayon pa lang, alam na natin, basag na ang Solid North, pero lalong babasagin ang isang Chavit Singson ang tinatawag na Solid North. Yeah. Talaga. Iba rin eh. Strategic din yung dapat strategic. Although sasabihin ng iba siguro mga bagong political analyst, observer na hindi na ngayon kasi yung dahil na rin sa social media, madali nang mahikayat yung ibang botante. Ito bang 31 million na sumuporta sa Marcos Jr. administration? Kung nasaan siya ngayon, Marlon, naniniwala ka ito kay solid pa o bumubuo pa? Hindi na. Tapos na yan. Ang batayan dyan, yung tinago nilang survey result, kamakailan lang, na nasa 20% na lang siya, di ba? Tapos nilabas nila noong 27 na sinabi nila na, bakit hindi nyo nilabas noong 20? At first time to sa pagkakaalam ko,
na bago ka pa lang sa palasyo ng Malacanang ay biglang bumulusok Sobrang. pababa Usually ang kasi bumababa yung ang rating. approval rating. Pagka Tapos patapos na termino, kasi late ka na, tapos syempre may mga magluluda ka na. Ito, kaya bumaba dahil sa lantad na korupsyon at kahinaan ng kanyang liderato at higit sa lahat dahil sa kalamat at lantarang pakikialam ng asawa niya si Lisa Araneta Marcos at ng pinsan si Martin Sobrang weak. Marquez. Sobra. Very Sobra. That's why, yun po, patuloy natin ang pagdasal ng isang VP Sara na ating kinakikitaan ng glimmer of hope, yung alitak at hope na meron tayo sa buuan ng kadiliman na dinadala nila sa ating bansa ngayon. No? Parang sana kay VP Sara, kung ano man yung video na hawak mo, USB lang po ang kailangan namin. Kung halimbawa, hypothetical, patawag. Nagulat nga ako eh. Sabihin, sa office lang ng VP, sabihin, Marlon, dahil pinagkakatiwalaan ko ang tee-off with Puri mo, Ilalabas. ito ang USB. Pwede naman. Basta may malinaw akong attribution kung kanino galing. Very media. Pwede naman. May malinaw akong attribution kung kanino galing. Yeah. Kunyari, galing po ito kay Pamela Pedroche. Alam kita. Di ba? So, hindi lang ako makukulog. Kundi pati itong nasa gate ko, makukulog din. Di ba? Hindi, alam mo, Marlon, ito lang ha, isang mautak or isang makulit na quick-wit sa utak ko, nagsasabi, hindi kaya pinag-iinitan nila ang 125 million confidential funds ng isang VP Sara because the OVP used it on buying data or information Hindi malayo about yan, the Pamela. congressmen. Hindi malayo yan, ha? Kaya Ibig sabihin, galaitin sila, Marlon. ibig sabihin, yung 125 million pesos niyo na confidential fund, Oh. aba, ginamit talaga sa pang-gather ng intelligence ng mga sutil sa pamahalaan. Oh, no? yun nga, di ba? Hindi kaya Hindi malayo yan. nagagalaiti sila dahil isa sila sa na-surveillance, Pam, di ba? alam nila, alam naman natin na ilan sa mga nagagalaiting ito ay kung hindi man sangkot sa ipinagbabawal na gabag, kung hindi man kasama sa drug watch list ni Pangulong Rodrigo Duterte, ay mga sangkot sila sa PDAPSCA. Di ba? Kaya makikita mo rin kasi, Marvin, yung confidence ng isang VP Sara na hindi naman niya intention bastusin sila, but her clear intentions are to make them realize how stupid they have become in asking questions na irrelevant Correct. sa mga issues, Correct. di ba? Correct. At saka kulang na lang sabihin ni VP Sara na huwag kayong magmalinis-malinisan dyan dahil mukhang kayo ng tubig. Eh, di ba? Sabi nga ni Sen Joel, maligo muna bago tumingin sa salamin. Oh, di ba? Para malaman ninyo kung ano yung baho na meron kayo. May kumusta na kaya yung ID Marcos? Hindi pa Bakit nga kaya may statement ba? Bakit hindi nagpakita? Nung ano? titignan natin kung anong latest Anong na latest na? Mag-greet kami. Then marami naman pumatol doon, Pamela, doon sa sinabi ni Ting Lacson na tatakbo raw siya independent pero kinikilala niya na guest candidate siya. Very trapo sila. Pero hindi, alam naman natin na mulat-mula independent na ang isang Ting Lacson. Alam ko nagreforma pero Action Demokratiko. Paki-correct na lang ako. Pero nung nakaraan kasi, nung sa tandem nila ni Senator Tito Soto bilang Vice President, adopted siya, naging guest candidate siya ng Nationalist People's Coalition na ang chairman naman emeritus ngayon ng NPC ay si Tito Sen. Marlon, maganda rin pala ang nangyayari ngayon sa Batangas. Interesting din yung Batangas like that. Oo nga, buti na banggit mo yan. Dahil lang isang governor, Dodo Mandanas. Oo. ay tatakbo bilang Vice vice Governor. at ito ay independent. Tama ba? Ang malungkot lang, inabandona na rin kaya ng isang Dodo Mandanas ang Pangulong Rodrigo Duterte. Okay. Kasi hindi siya nagpakita. Sa PDP? Hindi siya nagpakita sa General Assembly ng PDP. Siya ba ay PDP? Alam ko mataas ang pwesto niya. Baka no? Or baka naman may nagbulong din na isa sa akin, Pam, kaya ayaw niya sa PDP dahil meron siyang ibang ayaw kasama ko.
At hindi ang Pangulong Rodrigo Duterte yun. Marami akong ganyan naririnig na PDP is the very promising party at the moment to carry the badge of opposition. Yes. However, meron ng mga hindi gustong sumama sa isang party na hindi rin kaaya-aya at wala ding kredibilidad yung ibang nandoon. Yung ibang nandoon is